Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos man ang kalagayan. Medyo mainit na ang klima. Officially ay tag-init na raw. At totoo nga namang tag-init na. Nararamdaman na natin. Kamakailan may ipinuntahan akong fire drill, at ramdam na ang masakit na sa balat ang init. So I guess kailangan mag-ingat tayo, lalong-lalo na when we are outdoors. Huwag natin kakalimutan ang ating pang-hydrate, dahil very important yan, lalo na itong papasok na ang summer. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una, syempre we're very happy to share na kamakailan ay nagkaroon tayo ng mandatory drug testing para sa ating buong workforce dito po sa Barangay San Antonio. Of course, bahagi ito ng ating efforts para masiguro po natin na tayo ay drug-free workplace. Of course, kaisa natin ang lokal na pamahalaan ng Pasig sa ating objektibo kontra droga. So, syempre, nagpapasalamat ako sa ating buong workforce, sa inyong kooperasyon. Of course, sa ating Pasig City Local Government, sa inyong kolaborasyon na ito, para maibaba natin ang serbisyong ito para sa mga barangay employees natin. At syempre, ako ay nagpapasalamat din sa ating BADAC team, of course, led by Kagawad Cynthia Milo. And of course, speaking of collaborations with the city government, tayo nagpapasalamat sa ating patuloy na pagsasagawa ng mga programang pangkabuhayan or livelihood para sa ating mga kabarangay dito sa Barangay San Antonio. At syempre, ilan sa mga programa na hatid ng ating lokal na pamahalaan ay ang Kaagapay Program at ang Sipag-asa Program. So ito pong dalawang programang ito ay ang local version ng mga employment programs ng ating Department of Labor and Employment. And of course, ang mga beneficiaries dito ay mga PWD, mga senior citizens, at syempre, generally, yung mga walang trabaho na mga kabarangay po natin. So, nakakatuwa naman, kitang-kita naman natin ang kanilang fulfillment sa kanilang pagtatapos ng programa, kahit na short-term program lamang ito. At syempre, very excited rin sila sa kanilang tatanggapin na sahod. Actually, minimum wage ito eh. So, malaking bagay, malaking tulong po ito para sa ating mga kabarangay na talagang nangangailangan. So, sa mga nagtatanong, nakukuha namin sa ating mga Facebook feedback, kailan po ba yung mga susunod na batch. So, ang payo po namin, subaybayan po natin ang mga Facebook page ng Pasig City Public Information Office at gayon din ng Pasig City Peso, dahil sila rin ang unang-unang nag-a-announce ng mga available slots para sa Kaagapay Program at gayon din sa Sipag-asa Program. So, syempre, pwede rin naman kayo mag-follow up sa amin once in a while, matanong-tanong kung meron ng ibinabang programa ang ating lokal na pamahalaan. Dahil usually, meron naman yung, yung screening period, parang recruitment period, para sa mga interesado na makiisa sa mga programa pong ito. So muli, ang aking pagpapasalamat sa lokal na pamahalaan ng Pasig and of course sa ating Committee on Livelihood led by Kagawad Ping Aguilar. And mga kabarangay, ilang mga upcoming events natin. Medyo marami tayong mga ganap, itong mga darating na araw. So unang-una, syempre, alam naman po natin, next week ay Holy Week na po. Kabilis, talagang this Sunday pala ay palaspas na. Palaspas Sunday na. So, again, taunan, meron tayong isinasagawang Via Crucis. Ito po yung ating Community Way of the Cross. So, this coming Friday po ito, March 27, sa ganap po na alas 5 ng hapon. So, ito po ay magsisimula dito sa ating barangay hall. At syempre, iikot sa buong village po natin. May mga nagpapasalamat rin tayo sa mga homeowners na pumayag na maging bahagi ng programang ito, ng activity na ito by hosting their respective
stations. No? So ano to 14 stations ito. So tulad ng sabi ko kanina, magsisimula sa Barangay Hall at syempre dito rin magtatapos sa ating Barangay Hall yung last station, and after the Way of the Cross, no, magkakaroon po tayo ng isang banal na misa na dito na rin idaraos sa ating basketball court. So syempre ako yung nagpapasalamat sa ating main collaborator para sa programang ito, ang ating parokya, ang Holy Family Parish, of course led by Father Joseph Santos. So syempre nga pala, no, Father Joseph, happy birthday pala, no? Belated happy birthday. So nagdiwang ng kaarawan ang ating parish priest, no, nung last week, no, March 19. So again, Father Joseph, happy birthday po sa inyo. And of course, no, patapos na rin ang buwan ng Marso, no, at of course, ang ibig sabihin po niyan ay ang ating mga monthly sustainable programs na, no? So happening today ang ating BSA Pray and Play program, our monthly youth camp, no, na of course ito'y para sa ating mga kabataang San Antonio. At layunin ng programang ito, of course, ang values formation. At gayon din, no, magkaroon ng interaction, no, and engagement ang ating mga kabataan. Hindi lamang puro gadgets, no, tulad ng ating sinasabi. At syempre, ang ating main collaborator ay ang ating mga kaibigan mula sa Bagong Ilog Christian Fellowship. So of course, tinatawagan po natin ang ating mga kabataan. No, makiisa po tayo dito sa ating BSA Pray and Play program. And of course, this coming Saturday, syempre, dalawang ganap po tayo. Of course, unang-una ang ating BSA Sining Galing program, our monthly art workshop na ginaganap po natin sa Emerald Avenue. And this will be from 9 a.m. to 11 a.m. So, syempre, kasabay na rin pala nung ating Sining Galing program, yung ating BSA First Citizen Park. Nandun yung ating pet park, na kung saan pwede nyo isama ang inyong mga fur babies. At syempre, no, sa ating Sining Galing program, meron din tayong ginawang book corner, no, na kung saan ay para ma-encourage natin, no, ang ating mga participants na old school, ika nga, yung magbasa, no, gumamit ng mga books. So, of course, ang ating main event, no, sa ating Sining Galing ay ang ating art workshop. Of course, tampok ang ating watercolor, no, led by our volunteer instructor na si Miss Boots Estrada. No? So magkita-kita po tayo niyan. Of course, this is open to all ages, no, mula bata hanggang senior citizen po ay welcome po sa ating Sining Galing program. And of course, no, sa Saturday din po, no, halos kasabayan ng ating Sining Galing ay ang ating BSA Basura to Ayuda program. So this will be from 8 a.m. to 11 a.m. naman po. Of course, 2 drop-off sites. One is in Garnet Road, across Mega Plaza Condominium, na malapit na rin po ito sa Robinson's Galleria. And syempre, our second location is dito po sa ating BSA Urban Garden, sa loob po ng ating village. So of course, dating gawi, mga kabarangay, at sa ating mga suki, sa ating B2A, no, ipunin na natin ang ating mga recyclables at syempre pati yung ating mga bukashid food waste. So syempre samantalahin ko na rin ang pagkakataon na magpasalamat sa ating mga stakeholders, no, particular ang iBridge at gayon din ang Brigade II Guardians na patuloy na tumutulong at nakikibahagi sa ating weekly cleanup drive. So talagang alam nyo yung ating mga environmental efforts, no, malaking bagay po talaga pag nagiging bahagi, no, dito ang ating mga stakeholders, no, mga constituents natin, no, at least nagiging aligned tayo, no, pagdating sa ating pag-aalaga sa kalikasan. At syempre, speaking of kalikasan, no, this coming Saturday, no, ating gugunitain din ang Earth Hour 2026. No? So, ang Earth Hour, no, this coming Saturday, March 28. So, from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. naman po ito. And of course, ang encouragement, no, during this 1 hour ay yung pagbawas ng paggamit ng kuryente. No? Partikular ang ilaw,
No? So, hindi naman natin kailangan ng total darkness. No? Pero kailangan lamang ay, yun lang, mabawasan lang natin. No? Isang malaking tulong na po ito para sa ating planeta. No? So, syempre, ang Barangay San Antonio ay magbabawas din ng street lights, particular dito sa ating village. No? Ito'y, again, maliit na ambag, pero malaki po ang impact sa ating kalikasan. So again, ang encouragement po natin, no, ang hikayat po natin, no, makiisa po tayo sa Earth Hour 2026. And last but not the least, mga kabarangay, no, inaanyayahan po natin lahat, no, para sa ating Barangay Assembly Day. No, it will be this Monday, March 30 at 8 a.m. Dito po yan sa ating basketball court. Of course, ang Barangay Assembly po ay mandato po ng DILG sa lahat po ng mga barangay. No? All 42,000 barangays ng ating bansa na magsagawa ng semi-annual report para sa ating mga constituents. Kung ano man ang ating mga naging accomplishment for the last 6 months. So ito po yung first semester para po sa taon na ito. And the next Barangay Assembly will be on October na po. So again, inaanyayahan po ang lahat. Sana makapunta kayo personally, no, para inyong matunghayan ang ating magiging ulat. Pero syempre, sa mga hindi makakarating, pwede rin naman po tayong sumubaybay sa ating FB Live, no, sa ating Facebook account para makita po natin ang magiging ulat ng ating Barangay Council pagdating sa iba't ibang mga accomplishments and activities natin for the last 6 months dito po sa ating komunidad. So magkita-kita po tayo sa Lunes para po sa ating Barangay Assembly Day. And of course mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasiccity.gov.ph para very well informed tayo, no, sa mga nangyayari sa ating barangay. No? So again, ako ay nagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagsaserbisyo, ang ating mga barangay employees, the Barangay Council, the SK Council, our social media team. Maraming salamat for keeping our constituents informed. And of course, sa ating mga benefactors, mga donors natin, mga collaborators natin, maraming salamat sa inyong mga ambag para sa ating komunidad. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay natin, maraming salamat po sa inyong patuloy na trust and confidence, sa inyong feedback. Very important po yan sa amin. Maraming salamat po. So muli, ang aking pagpapasalamat po sa inyong pakikinig. And rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy rin po tayong magdasal. No? Pagdasal po natin ang gera. No? Pagdasal din natin ang, wag na rin tumaas masyado ang presyo ng gasolina. No? Dahil talagang napakarami pong apektado, no, dito po sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo. So sa ating mga barangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.